Isang panibagong araw tayo ngayon mga katuka, isang panibagong deliver. At ngayon umaga ay oras na upang iayos lahat ng item na i-deliver natin mula dito sa Bustos, Bulacan papunta ng Sampaloc, Manila. At mula sa Sampaloc, Manila, babiyahin ng ating buyer na si Sir Nelson Rebellame papunta ng Quezon Province. Ang in-order niya sa atin mga RTLH na Black Astrolorp, RTLH din na Black Astrolorp Cross Rhode Island Red. Ibig sabihin mayroong pure breed dito at mayroon din hybrid. At kasalukuyan na nga rin na i-box ko na silang lahat. At ang oras na yan ay around 6 AM. At hinihintay ko na lang dumating yung aking pinsan upang maikarga na yan sa aming kulong-kulong. At diretso na kami sa biyahe papunta dun sa ikon kung saan namin tatagpuin ang ating rider. Yes, may rider po tayo na magdi-deliver mula dito sa Bustos, Bulacan papunta ng Sampaloc, Maynila. Ang shipping fee babayaran ni buyer ay nasa 600 pesos at ang halaga ng item ay umabot ng 4,400. Ilang minuto ay dumating na yung ating pinsan at diretso na kami sa biyahe dahil maliwanag na nga. Di kasi dapat ito ang oras ng aming pagbiyahe, subalit umuulan at masama ang lagay ng panahon dito sa lugar namin. Kaya naman mas minabuti namin na medyo patilayan yung ulan at huwag salubungin. Dahil pag nagkataon mababasa lahat ng karton, malulusaw at ang mangyayari sa ating manok ay maaaring mamatay. Hindi man lang sa lamig, siguro madadaganan ito kapag ito ay kinamada na natin sa single ng ating rider na magdi-deliver. Nandito na nga kami sa bypass road dito sa Bustos and Plaridel bypass. Ito kasi ang pinakamalapit na daan papunta dun sa palengke ng Bustos kung saan natin kikitayan ang ating rider. Makalipas pa nga ang ilang minuto ay makakarating na rin kami kung saan namin makikita ang rider na naghihintay sa amin. At siya mismo ang magdadala ng ating item papunta doon sa Sampaloc, Maynila kung saan naghihintay ang ating buyer. Galing nga pala sa trabaho si Sir at ngayon ay magbabakasyon pauwi ng Quezon Province. Kaya naman, order na siya sa atin ng mga manok na iuwi niya doon at paparamihin upang alagaan na rin. Matagal na kami nag-uusap ni Sir Nelson. September 25 pa nga lang ay may communication na kami. Kinakamusta niya ang mga manok, nagtatanong ng iba't ibang detalye, nagtatanong kung ano pinapakain, at nagtatanong na rin sa presyo at kalagayan ng mga manok at kung anong edad ang magandang bilhin. Ang napagdesisyonan niyang kunin ay nasa RTLH. At least good idea yon. Magandang gawing breeder, magandang gawing panimula. Dahil less na naman na lang ay itlog na yung ating mga manok na ibibigay sa kanya. Kaya naman sulit na sulit yung ibabayad niya dito. Makalipas ang ilang minuto nga narating na rin namin tong lugar kung saan namin hihintayin yung rider. Wala pa pala si rider dito. At nakalimutan ko nga rin pala siyang i-text na parating na kami at malapit na. Malapit lang din naman yung panggagalingan niya at kitang-kita niyo naman sobrang dilim ng langit. Mag-aalas 7 na yan. Talagang masama ang panahon ngayon. Di po namin alam kung may merong namumuong bagyo. Pero isa lang ang alam ko, ang biyahe na maaaring maranasan ng mga manok ay sobrang lamig. Bukod doon, maraming maaaring mangyari sa gitna ng kalsada habang binabiyahe ang ating mga alagang manok. Yes, at sa wakas, dumating na nga yung ating rider. At siya nga pala yung magdadala na ating mga alagang manok. Diyan natin ikakarga sa kanyang single na puti-puti na yun, NMAX yata ang tatak niya mga katuka. Pasensya na, di tayo pamilyar sa mga ganyang motor. Baby badya lang ang ating alaga. So yun, kakarga ko na nga yung box na yan. Susubukan ko nga ikarga ng 3 patong yan sa ngayon dahil nagsabi nga ni Sir ay ihatid niya muna yung kanyang anak sa eskwelahan. Magkamadadaanan lang kasi yung eskwelahan na yun. Kaya naman, pinuntahan niya muna yung ating mga manok na ipapadeliver tapos dadaan niya yung anak niya at diretso na siya na Maynila. Yes, nung nakita niyo kanina may cardboard akong hawak. Kailangan kasi yun para sa paglitan ng 2 box upang mas maging matibay. Kapag kasi walang cardboard, maaari lang na lumundo ka agad yung taon, masira lang at maaari mamatay yung manok. Yung mga oras pa na yan, wala pang ambon kasi katitila lang. Sobrang swerte nga namin kasi habang nagkakamada ako niya sa kanyang sasakyan ay hindi umuulan kasi isipin niyo naman kung umaambon tapos kinakamada ko yan. Grabing dilubyo ang raranasin ng mga manok. Buti na lang talaga ay tumila yung ulan. Sa pangatlong patong ay tinatansya ko kung kakayanin talaga. Bukod doon, tinanong ko na din si rider kung ubrangan 3 patong. At ang sagot naman niya, yes, pwede naman. Kaya naman pagtatatlong patong natin. Pero syempre hindi ko yung pananatili na nakatatlong patong hanggang sa makarating na Maynila. Maaari kasing gumuho yan. Bukod doon, maaari mapitpit yung mga manok na nasa pinakailalim kasi mabibigat din naman yan. Lalo na nasa pangatlong patong na yun.
rooster po yun, dalawang rooster na malalaki na. Kaya po pag po pinagpatong ko sila, sigurado mabibitbit yung box na nasa ilalim. So makalipas nga namin tansyahin sa kanyang motor kung kakayanin niyang ibiyahe ng 3 patong, ay nag-decide na kami i-tape at nag-decide na kami lagyan ng tali dahil para makabiyahe na din siya. Bukod doon kasi late na din, 7 AM na. Nagkasundo naman din kami ng buyer na 7 or 8 AM maalis yung rider dito dahil sa mga napanon ay hindi talaga natin may iwasan na malit sa biyahe. Lalo na marami po siyang dadaanan, mga bang lugar na maaari niyang salubong at maaari magpa-traffic sa kanya. Bukod doon, kapag hindi talaga tumila yung ulan, maaaring malusaw talaga yung box na yan. Kaya pinaka-the best way dyan, magdahan-dahan hanggang papunta ka sa biyahe pupuntahan mo. Lalo na kung sa Maynila ka pupunta, madami ka pang dadaan ng baha. Kaya talaga kailangan magdahan-dahan para din talaga sa safety ng ating mga manok. Yung kasi ang main priority ko, safety ng ating mga manok mula dito sa ating location hanggang papunta doon sa location ng ating bayan kung saan ito i-deliver ng ating rider. Nabanggit ko kanina na goods idea yung pag-aalaga o pagkuha at pagsisimula sa RTLH. Bakit? Kasi kaunti na lang naman yung hintay mo panahon upang makaani ka. Kasi less than a month na lang iitlog na yan. Pero syempre sa unang itlog na yan, first week hanggang 2 weeks ay wala ka pang makukuha ng similya. Bakit? Kasi hindi naman porkit pakastahan niya ng ating mga rooster ay maaari mo na itong maisalang sa incubator. Ang mga maaari kasi mangyari, wala pa talaga itong similya na kapag isinalang mo sa incubator ay hindi ito mapipisa. Yes po, incubator po ang gamit natin sa ganitong mga manok kasi hindi po sila marunong maglimlim. Although marunong po talaga maglimlim ang bawat manok, kaya lang ang problema po kasi dito, nadadaganan po nila yung mga itlog at hindi po napipisa at nababasag pa po. Bukod doon, naiiputan pa po kasi nila, lalo na pag kami mga kasamang rooster sa loob ng kulungan. Kaya kung may pato ka, native, pabo na maaaring maglimlim, much better po na yun na lang po ang gamitin mo na mag-upisa sa mga itlog na isasalang mo. Kasi sa ganung paraan, libre na, wala ka talagang intindihin. Bahala na ang unahin na magpisa sa mga itlog na yan. Kung incubator naman, suggest ko din naman yun kasi maganda rin naman ang mga hatch doon. Kasi yun talaga ang gamit namin dito. Sa kasalukuyan kasi nagpapapisa pa kami, pero darating din yung time, makakabili rin kami sa sarili namin incubator. At sigurado na mas magiging maganda ang production natin. Kaya naman, kung kailangan nyo ng CCU, meron mga tayo dito mga available. Just PM lang po mga katuka. At contact po sa aming cellphone number na 0954-042-1179. Ulitin ko po, 0954-042-1179. Kung medyo nabibilisan po kayo, balikan nyo na lang po yung ating video para po mas maintindihan nyo kung ano ba cellphone number natin. So yun nga, natapos na nga pong itali ng ating rider yung box. Medyo naipit nga yung sa ilalim. Hindi naman ipit na ipit, kumbaga medyo naano lang po yung box na yung pina ng bagya. Kaya sabi ko kay rider, basta naihatid niya yung anak niya sa school ay baguhin yung lagay. Kaya yun ang sinabi ko sa kanya, ginawa naman po niya. Makalipas kasi ng ilang minuto ay tinawagan ko si rider at kinamusta ko kung ano talaga ang nangyari. At yun nga, pagkaharatid daw niya sa kanyang anak ay inayos niya yung box. Kaya naman mas naging komportable na po ako at naging malatag sa magiging biyahe ng ating mga alagang manok. Sa ganyan kasi kataas talagang hindi ako komportable. Mas maganda sa akin 2 patong lang. Kaya 1 patong lang para mas naging safe talaga yung ating mga alagang manok. Bibigyan nga natin ng separate na video yung kung ano mas magandang alagaan, kung ready to breed or RTL o kaya CCU. At kung anong pagkakaiba ng mga tatlo na yun, kung saan ka magsisimula, kung ano mas magandang panimula. Maraming salamat po sa lahat po na nanood, sa lahat po nag-like, sa lahat po nag-comment, at lahat po na nag-share ng aming mga video. Sana po na natutunan po kayo kahit pa paano sa aming mga video at sana po na-inspire kayo kung paano mag-alaga ng mga manok. At lagi nyo pong tatandaan, malaki ang kita sa pagmamanok, kaunting sipag lang. At pagkalipas nga ng 4 na oras, safe nga nakarating ang ating rider mula dito sa Bustos papunta sa Sampaloc, Maynila at nagkita sila ng ating buyer. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa pagtitiwala.